Good morning, brothers and sisters in the Lord. At sa lahat po ng ating sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong daily devotional, welcome po. Today is Monday, July 19, 2021. Let us pray. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa panimulang panalangin. Lord God in heaven, maraming salamat po sa panibagong araw, sa panibagong umaga, na alam namin na ikaw ay sumasa amin ngayon at sa bawat araw, na ikaw ang nagpapala sa gawa ng aming mga kamay, na ikaw ang nag-iingat sa amin sa bawat aspeto ng aming buhay. Sa umagang ito, sa araw na ito, aming inialay sa iyo ang pagsisimula na uli ng aming pong araw-araw na debosyon, ang simula ng mga babalik sa trabaho ngayon. Nananalangin po ako ng pagtatagumpay, ng pagpapala sa bawat pamilya na nai-represent po ngayon. Dalangin ko po na ang inyong salita ngayon sa aming pagpapatuloy sa Book of Habakkuk ay ipakita mo din sa amin ang mga kapahayagan na kailangan namin sa pang-araw-araw. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lingkod na inyong gagamitin para po maihayag ang iyong mensahe sa aking mga kapatid. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. So bago ko po ipagpatuloy ito, mga minamahal, ay ina-encourage ko kayo na i-share ang broadcast na ito sa inyong mga Facebook friends. At sundan po ang mga programa natin sa YouTube, sa JLG Space TV. Yan po ang ating YouTube channel. And don't forget to subscribe and press the notification bell para sa mga future video uploads po ay notified po dapat kayo. Amen. Salamat po at nandito ako ngayon, maaga. Dito actually ako natulog kagabi sa office at dahil live naman ang ating devotion, so I am here, excited para dalhin ang biyaya ng salita ng Diyos. So, dahil Lunes ngayon, naka 1 week tayo nung nakaraan, so pang-8 o pang-7 actually, pang-7 yugto sa ating pag-aaral ng Book of Habakkuk. Biruin niyo po yung 3 chapters lamang po ang Book of Habakkuk. At ngayon po ay pang-7 na tayo. So hopefully, within this week, matapos natin ang Book of Habakkuk. And God be willing, next week ay mag-start naman tayo sa susunod na Old Testament minor prophetic book. Okay. So, dalawang reading ako ngayon from Habakkuk chapter 2 verses 2 and 3. Pagpaumanhin na hindi ko po ma-post ngayon sa PowerPoint dahil wala po tayong PowerPoint ngayon. So, first reading natin ay Habakkuk chapter 2 verses 2 and 3. At ang second reading ay Habakkuk chapter 2 verses 18, 19 and 20. Okay, so sa 2 readings na yan ay kukuha tayo ng isang verse na ating pag-uusapan ngayong umaga. So, unahin po natin ang Habakkuk 2 and 3. And pareho po sa NIV ko po babasahin. Then the Lord replied, "Write down the revelation and make it plain, so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time,
It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. So, ito po ang first reading natin, bahagi sa mga nauna nating mga ipinahayag. Ang tugon ng Panginoon sa pangalawang complaint ni Habakuk. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, isulat mo ang mga kapahayagang ito. Dapat magiging malinaw na malinaw ito upang malinaw ang paghahayag ng mga nais maghayag nito. Dahil ang lahat ng kapahayagan, ito po sa verse 3, sabi niya, dahil ang lahat ng kapahayagan ay naghihintay ng takdang panahon. And it speaks of the end and will not prove wrong. Ito ay tutukoy sa mga bagay na darating at kailanman hindi ito magiging mali. Bagamat ito ay nagtatagal, sabi ng Panginoon, hintayin nyo na lamang. Bagamat matagal itong hindi nangyayari o hindi nagaganap, wait for it. Hintayin ninyo. It will certainly come. Siguradong ito ay darating. Sigurado ito ay magaganap. At sabi niya, hindi na magtatagal. So habang binabasa ko po ito, mga minamahal, ay ipinapakita ng Diyos na anuman ang kanyang ipinangako, maaring matagal na at maaring hindi nangyayari pa ang kanyang mga pangako sa matagal na panahon. Hindi ibig sabihin nakalimutan ng Diyos o hindi na mangyayari. It's mainly because, sabi ko nga sa mga previous devotions natin, na merong perfect timing ang Diyos. Siya ang nakakaalam kung kailan niya dapat gawin ang mga bagay na dapat gawin. At hindi siya mamamanduhan ng tao, hindi siya kayang i-pressure ng tao. Kahit ano pang complain ng tao, ano pang pagwawala ng tao, ay hindi pwedeng maging dahilan upang baguhin ng Diyos ang kanyang timetable. Kaya ang sabi niya, for the revelation awaits an appointed times. Meron talaga tayong appointed time. At yung appointed time ay the best time. At yung appointed time ay God's time. Amen? Bagamat ito'y nagtatagal, kasi syempre, ang tao, tayo, ay gusto natin kaagad. Yung agad-agad, yung instant, diyan tayo magaling. Yung pag-prayer natin ngayon, gusto natin, pag dilat ng ating mata, nasa harap na natin yung sagot sa panalangin natin. Pero hindi po ganun ang paraan ng Diyos, di po ba? Bagamat nagtatagal, sabi po, maghintay kayo. Hintayin nyo na lamang. Sigurado itong mangyayari at magaganap. So ang tinuturo po sa atin ng Diyos ay matutunan nating maghintay sa mga pangako ng Diyos. Ang dami pong pangako ng Diyos. Pero hintayin po natin ang takdang panahon ng fulfillment nito. So yan po ang first reading. Ang second reading ay nasa Habakkuk chapter 2, 18 to 20, verses 18 to 20. Again in the New International Version. Of what value is an idol carved by a craftsman, or an image that teaches lies? For the one who makes it trust in his own creation. He makes idols that cannot speak. Woe to him who say to wood, "Come to life," or to lifeless stone, "Wake up." Can it give guidance? It is covered with gold and silver.
There is no breath in it. Verse 20 now, the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Habakkuk 2:18-20. So, ipinakita dito, dinefine ng Diyos mismo kung ano ang idolatry, kung anong idol. Wala siyang buhay, bagamat siya ay made mold or created by man. Wala siyang hininga, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, hindi siya makapagsalita, wala siyang buhay, hindi siya makapagbigay ng patnubay, bagamat ito ay binalot sa ginto at pilak, wala siyang hininga. Tapos sa verse 20, sabi po niya, the Lord is in His holy temple, and let all the earth be silent before Him. Tapos kanyang isinabay ang kanyang pagka-Diyos na siya ay hindi nananahan sa mga gawa ng tao na bato, na walang hininga, o gawa na balot ng ginto at pilak na walang hininga, hindi nakakarinig, hindi nakakakita, at hindi niya matutupad ang kanyang mga pangako. At dito po, kailangan makita natin ang Diyos na sovereign, na siya ang pinakamataas na authority dahil siya ay Diyos. At ang sabi niya, the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. So manahimik na lang tayo. Wag nang complain ng complain. Marami kasi tayong hindi nauunawaan na pagkilos ng Diyos. Dahil mga kapatid, siyempre, limitado naman ang ating unawa. Hindi natin katulad ang Diyos na sa simula pa lamang kita na niya ang wakas nito. He can see the end from the beginning. Sabi po natin, nakikita na niya ang dulo ng senaryo, ng sitwasyon sa simula pa lamang. Kung magtiwala ka sa Diyos-Diyosan, wala siya, hindi nga niya kita yung present, di mas lalo hindi niya makita yung future. Di po ba? At dito in-establish ng Diyos na siya ay nakaluklok sa templo. Ibig sabihin ng salitang yan, siya ang namamahala. Siya ay on top. Siya ang nagmamanage sa lahat. Kaya ang sabi niya, let all the earth be silent before Him. Yung kasama tayo sa all the earth. Parang sinasabi diyan na ang lahat ng tao sa buong daigdig ay manahimik sa kanyang harapan. Ibig sabihin po ng mananahimik ay ipaubaya natin sa Kanya ang pamamahala, ipaubaya natin sa Diyos ang pamamalakad, ipaubaya natin sa Diyos ang timetable ng lahat. Marunong po ang Diyos, kaya nga po siya Diyos eh. Now, nais ko pong elaborate na ngayon kasi doon lamang po tayo sa binasa nating mga talata. Si Propetang Habakkuk ay nabuhay sa panahon ng tinatawag nating great hopelessness and great danger in Judah. About 20 years before Babylon destroyed Jerusalem. So, alam po nating lahat na merong pinaghuhugutan si Habakkuk sa kanyang mga reklamo. So meron pinanggagalingan yung mga salita ni Habakkuk. Dahil si Propetang Habakkuk, he lived in a time of great hopelessness. Nabuhay siya sa panahon ng walang kapag-apag-asa ang Judah. At ang buong Judah ay wala ng pag-asa, sila pa ay nasa great
danger dahil sa istoryang ito ay naganap 20 years before Babylon destroyed Jerusalem. Maliban sa period po, alam niyo ho ang kalagayan ng buong Judah sa panahong ito, 200 years sa kanilang national life ay markado ng disobedience, idolatry, and injustice. So, ibig sabihin, sa 200 years na istorya ng Judah, ang naghari sa buong Judah ay markado ng pagsuway o disobedience sa Diyos, idolatry, and injustices. Tatlong bagay na pinaka-aayaw ng Diyos. Kaya, sige lang, habang sila nagdi-disobey, habang sila ay nagiging idolatrous, habang kakaroon ng injustices, sila naman ay nagkakaroon ng iba't ibang karanasan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Alam niyo, yung 200 years period na yan ay sa Judah, na-stop lang pang samantala nung may nag-reign na king sa katauhan ni King Josiah, na ang tingin ng Diyos ay isang favored king, isang righteous king. Ganun po yun eh. So parang ang isang bansa ay patuloy na makakaranas ng kahirapan, patuloy na nakakaranas ng kawalan, kapag ang marka ng isang bansa ay pagsuway sa Diyos, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at ang hindi pagdidispense ng justice. Mai-stop lang yan kapag ang nag-rule at nag-reign ay isang hari na may takot sa Diyos. Kaya mahalagang mahalaga po na ang maluluklok na mga mamamahala sa mga bansa at mga kaharian ay mga taong may takot sa Diyos. Hindi po taong matalino o taong mayaman o taong kilala. Hindi po yun ang basehan na ma-stop ang kawalan at danger katulad po ng Judah. Kaya nga ang tanong ni Habakuk, di ba, kung babalikan natin sa chapter 1 verse 2, mga minamahal, Habakuk asked God, ang sabi po niya, "How long, O Lord, will things go on like this?" Gaano katagal, Panginoon, na ganito ang mga mangyayari sa amin? Gaano katagal, Panginoon, na ganito ang aming dadanasin? Habakuk 1:2 po yun. Malamang yan din ang mga tanong natin. How long, O Lord, will things go on like this? May mga nangyayari po na parang natatagalan na tayo. Panginoon, wala ka bang ginagawa? Gaano katagal ito? Gaano namin katagal na mararanasan ang mga bagay na ito? Maaring yung salita ni Habakuk sa chapter 1 verse 2 ay mga linyahan din natin. Gaano katagal, Panginoon? And the Lord's reply in our reading for today, mga minamahal, warns about the foolishness of idolatry. Talagang isa sa pinakaayaw ng Diyos ay ang kasalanan ng idolatry. Di po ba? Kasi po ang sabi niya, woe to him who say to the wood, come to life.
Yet, despite the people's disobedience, God majestically finishes. Ano po ang sabi? But the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Hayaan natin na ang Diyos na hanggang ngayon at habang panahon Siya ang magro-rule at Siya ang magre-reign. Ang asahan natin. Ngayon, panahon na naman ng eleksyon dito sa atin. May mga pumupusturo ng gustong tumakbo. At minsan, ang pagluluklok natin ay konforme sa popularidad ng mga taong gustong mamahala. I don't want to sound political this morning. I want to sound spiritual. Hindi po ako political, ako po spiritual. Pero inuugnay ko lamang po ang mga istorya sa panahon ni Habakuk. Na ang tao ay umaasa sa kakayanan ng mga kapwa-tao nila na baguhin ang kanilang sitwasyon. Samantalang ang sabi ng Diyos, the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. So no matter how people live, all creatures and all nations one day will fall silent before God's rule and worship. At simulan na natin ngayon. Simulan na natin ngayon. Magsimula na sa atin. Gaano man klase, gaano man ang sitwasyon sa buhay ngayon, darating ang panahon, ang lahat ng tao, ang lahat ng nilalang, ang lahat ng bansa, isang araw ay mananahimik, mamamangha sa rule ng Diyos at magpupuri sa Diyos. Worship begins in awe-filled silence. Yung wala kang masasambit na salita sa sobrang manifestation ng kanyang dakilang presensya. Perhaps you live in a place of dreadful violence and social disintegration. Maaring ikaw, kapatid, na aking kausap ngayong umaga, ay nabubuhay, nakatira sa isang lugar na talamak ang masama. At meron ng social disintegration dahil kahit kapitbahay mo ngayon, takot ka, pinagdududahan mo na baka siya mismo ang may gawing masama sa iyo. Diba ganon? Hindi katulad noon, ang bahay para sa kapitbahay. Pag kapitbahay mo, halika, pasok ka. Halika, kain ka. Pero ngayon, ay nakasarado lahat at maging ang kapitbahay mo ay suspetya na maaring siya ang may gawing masama laban sa iyo. So, ibang-iba na po. And it might seem that the Lord does not care what goes on. At sa mga sitwasyon natin, para bang sinasabi natin na, ito naman ang sitwasyon ko, Panginoon. May panganib left and right. May social disintegration. May violence left and right. At tila, hindi ka nagkikare kung anong mga nangyayari sa amin. Again, lagi kong sinasabi po, wag na nating akusahan ang Diyos sa kanyang inaction, yung kanyang kawalan ng ginagawa. Sa tingin natin, wala siyang ginagawa. Di po ba? Pero sa likod ng mga sitwasyon, active po ang kamay ng Diyos. Meron po siyang ginagawa. Hindi lang natin ma-appreciate dahil nga gusto nating ang Diyos ay gagawa sa mandato natin. Hindi ganun ang Diyos eh. Kaya nga siya Diyos. Hindi mo siya kayang manduhan.
So you might be fearful, you might be worried, or even cynical. Meaning to say, pag sinabing cynical, motivated by self-interest, distrustful of human sincerity and integrity. So maaring ikaw, kapatid, ay nakakaranas ng takot, ng pangamba, ng pag-aalala, ng kakulangan ng pagtitiwala sa iyong kapwa-tao, sa kanilang sinseridad at sa kanilang integridad. Or maybe you live in a calm, prosperous land, experiencing no shortages or threats. O maaring hindi ikaw itong taong sinasabi kong worried, fearful, and cynical. Maaring ikaw ay nakatira ka sa isang peaceful, prosperous land at hindi ka nakaka-experience ng kawalan o hindi ka nakaka-experience ng danger kaya nakakatulog ka ng mahimbing. Yet you experience life as flat and bland. That can be as bad. Alalahanin natin po ang concern ni Habakkuk. Believe God's awe-inspiring response. Ano po ang awe-inspiring response? Ano yung pagtugon na wala kang masambit sa pagtugon ng Diyos sa iyong sitwasyon? Ito po yung katotohanan na, tandaan niyo po, no matter what happens, our God reigns. Amen? Ito po yung isang response ng Diyos na hindi ka makakapagsalita. Ano po yon? No matter what happens, our God reigns. Ano man po ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon, God reigns. Siya po ay nakaluklok sa templo. Siya po ay nakaluklok sa trono. At nasa templo pa rin siya hanggang ngayon. Hindi siya Diyos na bingi, hindi siya Diyos na bulag, hindi siya Diyos na hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay, hindi siya Diyos na hindi makakapag-isip. Kaya nga ang sabi niya, ako ay nasa templo. Kaya kayong buong mundo, manahimik kayo. Tama na ang reklamo, tama na ang mga indignation natin, mga minamahal. Hanggang ngayon, no matter what happens, our God reigns. Huwag tayong reklamo ng reklamo. Kung ano man ang meron tayo, kung anong gobyerno meron tayo, kung anong pamilya meron tayo, kung anong buhay meron tayo, kung anong mga kapatiran ang meron tayo, kung anong church ang meron tayo, kung anong pastor ang meron tayo, kung anong magulang ang meron tayo. Pakinggan niyo po ito. Sila, ang mga bagay na yan, ay mga bagay na deserve natin. Amen? Deserve natin ang lahat. At kung ano man po ang mangyari, no matter what happens, amen, ano man po ang kahihinatnan nitong global pandemic, sapagkat mahigit 1 taon na at kalahati, halos mag-isang kalahating taon na. Actually, lampas na kasi kaya nga COVID-19 kasi December 2019 nagsimula. So more than 1 year and a half na. At hanggang ngayon, di pa natin nakikita ang dulo nito. Kung saan ba magtatapos, paano magtatapos, ano na ba ang buhay natin, or matatapos pa ba ito? Well, hindi kayang abutin ng ating isip kung ano po ang kahihinatnan nito. Pero again, ito pong ating consolation.
No matter what happens, our God reigns. Amen? No matter what happens, our God reigns. Tama na ang drama sa buhay. So how can you experience that presence of God? Return to Scripture. Return to Bible meditations. And wait silently and wait patiently. Basta't maghintay ka lamang, may gagawin ang Diyos. At kung paano, problema na ng Diyos yan. Kung paano matatapos ang pandemic na ito, problema na ng Diyos yan. Kung paano tayo magsusurvive sa araw-araw, magtiwala ka na sa Diyos, problema niya na yan, manahimik ka na lang, magpuri ka na lang sa Diyos. Kung paano niya susolusyonan ang mga problema ng buong mundo ngayon, problema niya na yon. Ang papel po natin ay manahimik at magpuri na lamang sa Kanya sapagkat hanggang ngayon at sa habang panahon, ang ating Diyos ay nakaluklok pa din sa Kanyang trono. Amen. Wala pong maitutulong sa atin ang pag-aalala, ang pagrereklamo at ang takot. Ito yung panahon na lalo nating kapitan, lalo tayong kumapit sa mga pangako ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Baka nakakalimutan niyo po yun, mga minamahal. Anak po tayo ng Diyos. At ang anak ng Ama ay hindi niya pababayaan. Kung paano niya gagawin, again, problema niya na yon. Ang papel natin, purihin at sambahin siya. Manahimik na lang tayo. Tumigil na tayo sa reklamo. Tumigil na tayo sa mga tanong, paano kaya ito? Huwag hindi ka makakatanggap ng sagot diyan. Kasi ang gusto ng Diyos, manahimik ka at manood ka na lamang. Parang sa panahon ni King Jehoshaphat sa 2 Chronicles. Paano niya lalabanan ang nagkaisang mga kingdom na lulusob na sa kanya? Ang sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, kay King Jehoshaphat, manood ka na lang. Buksan mo ang mga mata mo, manood ka na lang. Kung paano ka makakaranas ng deliverance at deliverance ng buong kaharian ng Diyos. Amen? Basta tayo, faithful ka ba kay Lord, kapatid? Hindi ka magugutom. Amen? Lagi kang busog. Faithful ka ba? Kaya nga itong huling panahon, itong panahon ng pandemya, ay subukan ng mga tapat sa Diyos. Talagang kapag tapat ka sa Diyos, kapag faithful ka sa lahat ng dapat kang maging faithful sa Diyos, hindi ka mag-aalala. Hindi ka mag-aalala. Basta alam mo, paggising mo sa umaga, may pagkain ka. Pagbayaran na ng bahay, may pambayad ka. Pag-enrollment na ng mga anak, may pang-enroll ka. Pag may bill na dumating, may provision si Lord. Basta sakto lahat. Hindi ka kakapusin. Hindi ka lalabas sa kalsada at mamamalimos para humingi ng tinapay at kumain. Kung ang anak ka ng Diyos at masunurin kang anak ng Diyos, yung hindi nga masunurin sinisikatan din ng araw. Ano pa kaya ikaw na anak na ng Diyos na masunurin pa? Oh, wala ka nang dapat problemahin. Amen? Basta manood ka na lamang at manahimik ka na lamang dahil may gagawin ang Diyos. Hallelujah. Hindi ko po may papakita yung ating declaration ngayon, pero pwede nyo akong sundan bago tayo manalangin. Sabihin nyo, God of all, you began creation with silence. Help us find
hints of new creation in our lives by listening in silence for you to speak. Amen. One more time, say, God of all, you began creation with silence. Help us find hints of new creation in our lives by listening in silence for you to speak. Amen and amen. Purihin ang Diyos na buhay. Let us pray. God in heaven, aming Ama, tulungan mo kami na makita po ang katotohanan ito at mai-apply sa buhay namin. Na wala nga kaming natatanggap na solusyon sa aming kasasalita, karereklamo, katatanong. Bakit hindi na lang namin hintayin kung paano ka mag-act, paano ka gumalaw at gumawa ng solusyon? Ikaw po ang nagpaalala sa amin na ikaw ay nasa trono, sa templo. Kaya ang buong mundo ay manahimik. Totoo po, Panginoon. Mahina kami, kaya kami nakapagtatanong, nakakapagreklamo. Meron kaming reklamo sa bawat sitwasyong hindi maganda. Pero sa pagpapaalala ngayon, tinuturuan mo kaming magtiwala lang sa iyo, manahimik lang, at titignan namin ang kamay mong gumagalaw sa aming mga sitwasyon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Mga mahal namin sa buhay ay makaranas din ng mga pagpapalang ito. Inialay namin sa iyo ang buong isang linggo. Lunes po ngayon ang simula ng mga trabaho. Palakasin mo po ang bawat isa, patnubayan mo ang bawat mahal namin sa buhay. Ilayo kami sa anumang panganib, anumang sakuna at disgrasya. Kami patuloy na magpapasalamat lang sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Special greetings lang sa aking Mrs. Si Pastora Julie ay binabati ko. Nanonood po siya ngayon. Happy birthday. 56 ka na rin. Katulad ko. Happy birthday and enjoy this day. Bagamat magkalayo tayo, LDR muna tayo. Happy birthday and enjoy your birthday, Mami Ju. At sa lahat po ng mga nanood ngayon at magre-replay pa, God bless us all. Ito po si Pastor Rene Alog. At Lunes po ngayon, hopefully, ay magkaroon ako ng oras para sa ating Hope Hour. Medyo inaayos-ayos po yung schedule dahil by Wednesday po, papunta ako ng Bislig City, Mindanao, hanggang July 28. So, hindi ko po alam kung ano po ang magiging kaganapan. Kaya, pasensyahan nyo muna po na hindi pa nagiging normal, nagiging regular, I should say, ang Hope Hour. Kasi ang dami pong preparation, ang dami pong mga ginagawa. At alam kong na-miss nyo na po ang Dear Tatay B. At napakarami pong nakapilang mga for counseling, pero darating po tayo dyan. Just keep silent. Amen. God bless and shalom!